Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa humiliation of Christ. So, ano po ba yung humiliation of Christ? Ito po yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. So, the humiliation of Christ refers to the lowly and sacrificial path He willingly took, His incarnation, suffering, death, and burial. Though fully God, He chose to stop low, becoming human, enduring rejection, and dying on a cross. He did this not because he had to, but because he loved us. His humiliation is not defeat. It is the very road to our salvation. Through his suffering, we find peace. Through his death, we find life. Now, sabi po rito sa Ephesians chapter 2 verse 5 hanggang 8, basahin na lang po natin sa Tagalog. Sabi po rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa siyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Now, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, Christ, the supreme leader of Christian, humbled himself. So, isang kamanghamanghang katotohanan na ang hari ng mga hari ay piniling maging alipin. Si Kristo Jesus na may ganap na kapangyarihan at karangalan ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Sa kanyang buhay, pinakita niya ang tunay na pamumuno ay hindi paghari-harian, kundi paglilingkod. So, Christ, the supreme leader of Christian, humbled himself. And point number 2 po natin, o pangalawa nating katuruan, Christians should be the most humble people in the world. Bilang tagasunod ni Kristo, hindi tayo tinawag upang ipagmalaki ang ating kaalaman, katayuan o kabanalan. Sa halip, tinawag tayong magpakumbaba, kilalanin ang ating kahinaan, tanggapin ang biyaya at magpakita ng habag sa kapwa. Ang tunay na Kristiyano ay hindi mapagmataas, kundi mapaglingkod, hindi mapanghusga, kundi magpatawad. Kung tunay na naunawaan natin ang ginagawa ni Kristo para sa atin, dapat makita ito sa ating asal. Sa pagiging bukas palad, mahinahon at may pusong mapagkumbaba. And point number 3 po natin, or huli nating katuruan, Christ's humility serve as the model all Christians must follow. Hindi lang tinuturo ni Kristo Jesus ang kababaang loob, isinabuhay niya ito siya ang modelo ng isang buhay na buo ang tiwala sa Diyos at hindi naghahangad ng papuri ng tao. Sa bawat hakbang ng ating pananampalataya, ang tanong ay, ano ang makuha ko or ano ang makuha natin? Kundi paano ako makakatulad ni Kristo. Ang kababaang loob ay kahinaan, kundi lakas ng taong nakakilala kung sino siya sa harap ng Diyos. So, Christ's humility serve as the model all Christian must follow. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat